Magandang hapon mga kapares. Ang liham natin ay galing kay Anne. Dear Ate Karen, isang magandang hapon sa inyo at sa lahat ng listeners ng inyong programang Yes Diaries Book 2. Just call me Anne and I'm from Seattle pero taga-Taguig ako before. Grabe Ate Karen, na-miss ko ang programa nyo noong nandyan pa ako sa Pilipinas. At gabi-gabi ako nakikinig ng Yes Diaries. Ngayong nandito na ako sa Seattle, nakikinig pa rin ako, pero through YouTube na. My story began last November 2005 nang makilala ko si Bokbok. Pareho kaming taken noon, pero kahit ganon ay madalas pa rin kaming mag-usap through phone calls and texting. Hindi nagtagal ay naging close kami. First impression ko sa kanya ay isa siyang playboy at mayabang, pero na-discover ko na sweet pala siya. Natutuwa ako sa kanya at masaya ako kapag tinatawagan niya ako. Mas naging close kami nung nag-break kami ng ex-boyfriend ko, pero siya ay may girlfriend pa noon. Minsan na naming inattempt na magkita ni Bokbok, pero hindi natuloy dahil nagkasakit siya. After noon, hindi na nagkaroon pa ng way para magkita kami, pero lagi pa rin kami nag-uusap sa phone. Hindi ko napapansin pero nahuhulog na pala ang loob ko sa kanya. Pinilit kong umiwas noon dahil kaka-break lang namin ng ex-boyfriend ko. At natatakot akong masaktan ulit, pero ayaw ko ulit. Nasubukan ito. Ayaw niyang umiwas Ate Karen dahil may nararamdaman pala siya sa akin. Tuwang-tuwa ang puso ko nung time na yon, pero may mga kasama pa ring lungkot dahil alam kong may girlfriend pa siya. Ayoko makasakit dahil naranasan ko din ang masaktan, kaya pinili kong maging magkaibigan na lang kami. Lumipas ang ilang buwan at may mga pangyayari na naging dahilan ng paghihiwalay nila ng girlfriend niya. April 7, 2006 nang nagkaroon ng pagkakataon na maging kami ni Bokbok. I took the risk na maging kami kahit ganoon ang sitwasyon namin na hindi pa kami nagkikita ng personal. Pero kahit ganoon ay minahal ko talaga siya. Mahal na mahal, lalo na at nakikilala ko na siya ng mabuti. Maraming mga pagkakataong pinilit niya ako na makipagkita kami, pero nauunahan ako ng hiya, kaya hindi nagkaroon ng pagkakataon na magkita kami. Pero sa kabila nito, lagi kami nag-uusap through text and call. Masayang-masaya ako talaga every time na magkausap kami. Feeling ko, mahal niya talaga ako. May 31, 2006, madaling araw yon at tinawagan niya ako. Galit na galit siya dahil sa maliit na bagay lang. Pagkatapos noon ay hindi ko na siya mag-contact muli. Sinubukan ko ang lahat para mag-contact ko siya pero nawala siya na parang bula. Gulong-gulo ang isip ko noon. Sobra akong nasaktan sa mga nangyari. Maraming tanong ang umikot sa isip ko. Sinabi ko na lang sa isip ko na siguro hindi niya pwedeng mahalin ang taong hindi pa niya nakikita. Wala akong nagawa. Tinanggap ko na lang ang lahat kahit masakit. Pero November 18, 2006 nang tinawagan niya ako para kamustahin. Noong narinig ko ang boses niya ay halo-halong emosyon ang nararamdaman ko sa kabila ng ginawa niyang pag-iwan sa akin. Masaya pa rin ako na nagparamdam siya sa akin. Simula noon madalas na niya akong tawagan. Gusto ko mga umiwas ay hindi ko magawa dahil gusto ko rin siyang makausap at dahil mahal ko pa rin siya. December 28, 2006 nang naging kami ulit kahit hindi ako sigurado na mahal niya ako. Binalikan ko siya dahil mahal na mahal ko pa rin siya. Pero January 21, 2007 nang nag-decide ako na i-break siya kahit masakit dahil alam ko na hindi siya magiging masaya sa akin, lalo na at inaayos na naman niya ang visa niya para umalis noon. Gusto ko maging masaya ang taong mahal ko, Ate Karen, at alam kong hindi siya magiging masaya sa piling ko.
Pinilit kong mag-move on. Kalimutan siya. Pero tinatawagan niya pa rin ako. Then one time na tinawagan niya ako, humingi siya sa akin ng sorry for all the things na ginawa niya sa akin, na alam niya na nasaktan niya ako ng sobra. Hindi ko akalain na sasabihin niya sa akin yon, at sinabi niya sa akin na minahal niya naman daw talaga ako. Naging masaya talaga ako nung time na yon dahil nagkaroon na ng closure sa pagitan namin at nawala na yung mga tanong sa isip ko. April 2007 nang tumawag siya ulit sa akin at nagkukwento na siya sa akin about his new girlfriend. Kahit masakit pa rin, pinilit ko maging masaya para sa kanya. And all I want and hope that time ay maging masaya sana siya. Ngayon na nandito na ako sa malayo, naiisip ko pa rin siya. Nami-miss at kahit imposible ay iniisip ko na sana dumating pa rin yung time na magkita na kami ng personal pagbalik ko dyan sa Pilipinas. Hindi pala imposible na ma-inlove ka sa taong hindi mo pa nakikita. Ate Karen, hanggang dito na lang ang email ko. Sana mabigyan nyo rin ako ng advice at ng chance na ma-post sa YouTube ang Yes Diary ko para mapakinggan ko kahit nasa malayo ako. And I want to request the song I'll Always Love You by Nina kasi yan ang theme song namin noon. Maraming salamat, God bless, and more power. Respectfully yours, Anne. Standing by my window, listening for your call. Seems I really miss you after all. Time won't let me keep these sad thoughts to myself. I just like to let you know I wish I never let you go. And I'll always love you. Deep inside this heart of mine, I do love you. And I'll always need you. And if you ever change your mind, afraid I will love you. Wish you never left me. I love the mystery. You can break a heart so easily. The days and nights we feel how much I feel for you.